Walang kaayusan, walang pagkakaiba sa mga kakilala o hindi, lahat ay nagtataas ng baso upang magbigay ng pagbati. Si Chris Wu ay hindi nakaupo sa parehong mesa kasama ang grupo ni Leoning at Vandar, kundi natural na nakaupo sa ibang mesa. Matapos ang talumpati, oras na para sa kalayaan, may mga taong lumapit sa mga mesa upang mag-toast at mayroon ding mga taong napalibutan sa kanilang sariling mesa ng mga tao na hindi makaalis, patuloy na pinapa-toast. Sa loob ng 3 taon, maraming nangyari, at bawat isa ay nagbago ng malaki. Marahil dahil sa epekto ng alak, hindi kaunti sa mga kaklase ang nagsalita tungkol sa kanilang sariling buhay, may mga taong nagmamalaki at may mga taong malungkot. May isang tao na nagalit sa kanyang boss na napakahigpit, walang makakapantay, palaging humihiling ng overtime, ngunit ang sahod ay napakababa. May isang kaklase na babae na nagsabi na ang kanyang asawa ay isang tagapangasiwa ng isang sangay ng isang kumpanya, may isa namang kaklase na nagsabi na siya ay na-promote bilang Deputy General Manager ng isang kumpanya, at mayroon ding nagsabi na ang kanyang fiancé ay ang panganay na tagapangasiwa ng isang bangko. Ngunit marami ang tahimik matapos marinig ito, maraming tao ang hindi nasisiyahan sa kanilang buhay. Isa sa mga kaklase na babae ay mukhang napakapagod, may nagsabi na siya ay nagpakasal sa isang taong hindi niya mahal, at ang kanyang kasal ay hindi masaya, ang kanyang asawa ay laging lasing, may mga kaklase na bumisita sa kanya at nakita ang mga pasa sa kanyang katawan. Kung kailangan mo ng tulong, maaari kang lumapit sa akin anumang oras. Para sa babaeng ito na mukhang pagod, si Chris Wu ay may awa, naaalala pa ang kanyang pagiging inosente at mahiyain noong sila ay nasa kolehiyo, na sumisigaw at sumusuporta sa kanya sa labas ng basketball court. Mukhang hindi maganda ang kanyang buhay, siya ay malungkot ngunit nagpasalamat at tumango, mahinang nagpasalamat. Chris Wu, una, dapat mong baguhin ang iyong sarili. Ang nagsabi ay isang kaklase na ang asawa ay na-promote bilang Deputy General Manager ng isang kumpanya na hindi nag-atubiling magsalita dahil sa epekto ng alak. Tingnan mo si Vandar, gaano siya ka-successful. Ang mga kaklase sa mesa ay sabay-sabay na tumingin kay Chris Wu, at pagkatapos ay tumingin sa mesa ni Vandar sa malayo, kung saan naroroon ang mga matagumpay na tao. Chris Wu, hindi ko sinasabi ito sa iyo, noong nasa kolehiyo ka, talagang isang karakter ka, ngunit pagkatapos ng graduation, lahat ay nagbago, kung hindi ka magsusumikap, wala kang makakamit. Sa mesa na ito, may kaklase na ang girlfriend ay ang panganay na tagapangasiwa ng isang bangko na nagbigay ng opinyon. Nang banggitin ng mga tao sa mesa ni Vandar, may mga kaklase na nagkomento, kumpara sa panahon ng kolehiyo, ngayon ay hindi na sila makakapantay. Mayroon ding mga tao na nagalit sa buhay, labis na ekstremista, ang mga salita ng alak ay naglalarawan sa mga taong nakasuot ng mag-agarang damit na nagbabalik sa kanilang tagumpay, lahat sila ay mga taong nagmamalaki ng kanilang kapangyarihan. May isa pang kaklase na babae na nagbiro kay Chris Wu, na noong nasa paaralan siya ay lihim na nahulog sa kanya ngunit ngayon ay may kaunting panghihinayang, bakit hindi siya nagperso kay Vandar. Pareho pa rin ang lungsod, pareho pa rin ang mga tao, ngunit sa pagkakataong ito, ang ugali ng lahat ay nagbago ng malaki. Matagal nang bumaba ang gabi, ang mga ulap na kulay rosas ay lumitaw sa dulo ng daan, ang lungsod sa gabi ay puno pa rin ng walang katapusang buhay, ang mga matataas na gusali ay magkakasunod na nakatayo, parang gustong durugin ang langit. Ngunit kung titingnan mula sa kalawakan, lahat ng ito ay maliit at hindi mahalaga, tila isang sukat na parisukat lamang. Ito ay isang napaka-ordinaryong gabi, napakahirap tiisin, kaya ang ilang dosenang control room sa lupa ay ganap na nakatuon sa madilim na kalangitan. Sa loob ng nag-iisang kalawakan, ang siyam na katawan ng Long T, Dragon Corps, ay parang mga makintab na metal, ang buong katawan ay natatakpan ng malalaking kaliskis na parang pamaypay, kumikislap ang liwanag. Ang dragon, na dapat ay umiiral lamang sa alamat, ay hindi dapat lumitaw sa mundo, ngunit sa oras na ito ay tila tunay na nakahiga sa kalangitan. Mula sa mga larawang nakuha mula sa madilim na kalawakan, ito ay nagdulot ng pagkabigla sa lahat na nagdulot ng takot. Ang napakalaking sungay ng dragon ay parang isang sanga ng puno na may pakiramdam ng napakalakas na lakas at misteryo. Ang katawan ng dragon ay mahaba tulad ng mga bundok, malakas at may kapangyarihan. Ang mga kaliskis ay parang mga kutsilyo, ang malamig na liwanag ay malabo, sa unang tingin ay nagdudulot ng malabong pakiramdam. Ang siyam na higanteng katawan ay walang buhay, ngunit para sa kamalayan ng tao, ito ay isang napakalaking dagok na sumisira sa mga nakagawian ng lahat.
Chris Wu, paano ang buhay mo sa nakaraang 3 taon? Maraming tao ang talagang nagmamalasakit kay Chris Wu, nagtanong ng may pagkakaibigan. Ayos lang, ang buhay ko ay napaka-normal, walang mga espesyal na pangyayari sa nakaraang 3 taon. Sa mga sandaling ito, ang mga tao sa mesa ni Vandar ay bumalik din upang mag-toast, nagsabi ng maraming pagbati, ang lahat ay patuloy na nagtapik ng baso, napakamasigla. Dati, may mga tao na nagsabing parusahan si Chris Wu, ngunit ngayon ay hindi na siya iniinom ng hiwalay hanggang sa dumating sina Leoning at Vincent, bawat isa ay nag-toast kay Chris Wu ng isang baso. Sa puntong ito, marami na ang nolecing, nagsimula na ang lahat na kumanta ng karaoke, ang mga awit ay nagdala sa lahat pabalik sa panahon ng kanilang pagiging estudyante. Ilang tao ang minsang humanga sa iyong kagandahan noong kabataan, ngayon ay nalalaman ang kawalang pag-ibig ng mga taon, ilang tao ang minsang nasa tabi mo at pagkatapos ay umalis, ngayon ay nalalaman na may isang tao na palaging nasa tabi mo. Marahil dahil talagang nolecing na ang lahat, ang mga pares ng mga estudyante na minsang nagmahal sa isa't isa, sa kanilang pagtatapos ay napilitang maghiwalay, ay nagtinginan na walang sinasabi. Ang mga awit ay umaabot sa kanilang mga tainga, ang ilang mga babae ay hindi na makapagpigil, ang kanilang mga mata ay puno ng luha, umiyak ng malakas, ang lahat ay nagtipon-tipon upang magbigay ng aliw. Dahil sa iba't ibang mga dahilan, pagkatapos ng pagtatapos, ang ilang mga pares na nagmamahalan ay hindi nagtagumpay, kahit na nagtagal sila sa pagmamahalan, ngunit sa huli ay walang resulta. Ang pagtatapos ay katumbas ng paghihiwalay, ito ay parang isang sumpa, ang mga estudyanteng nagtapos taon-taon mula sa mga unibersidad ay nakakaranas ng mga ganitong trahedya. At sa kasamaang palad, ang ganitong trahedya ay tumatagal ng napakahabang panahon, ang kabataan ay kailangang makipag-ugnayan, kailangang magdusa ng pressure sa trabaho, o ang kasalukuyang estado ng lipunan, o iba pang dahilan. Lahat ay pumili ng mga awit mula 3 taon na ang nakalipas, may ilang kaklase na kumanta ng may damdamin na ibinabalik ang mga saloobin ng lahat pabalik sa 3 taon na ang nakalipas, bawat pangyayari noong sila ay estudyante ay muling bumangon, bawat detalye ay tila malinaw na nasa harap ng kanilang mga mata. Sa wakas, lumitaw ang Daloy, kinuha ang mikropono mula sa isang lasing na kaklase, ngunit ang kanyang pag-awit ay hindi may kukumpara, maituturing na nakakagimbal, ang mga demonyo ay umiiyak at ang mga Diyos ay nagdadalamhati, sinira ang mga tainga ng lahat, ngunit nagdala rin ng masayang atmosfera, na hindi mapigilan ng mga tao na tumawa. Hanggang sa napakabuhat na ng gabi, umalis ang lahat mula sa High Thung Minawetan, may mga aktibidad bukas, bumalik sa kanilang lumang paaralan ng kaunti. Ang ilang mga kaklase mula sa malayo ay nasa parehong hotel, ang ilan ay may sasakyan at sila ang responsable sa pagdadala sa kanila. Chris Wu, ihahatid kita pabalik sa hotel. Si Vander ay nagparada ng kanyang Toyota sa tabi ni Leoning. Ang ilang mga kaklase ay nais sumakay ng taxi, ngunit ang mga sasakyan sa tabi ay limitado, kaya may ilang tao ang kusang sumakay sa sasakyan ni Vandar. Sa puntong ito, may isang Mercedes-Benz na nakaparada sa tabi ng kalsada, bumaba si Chris Wu at lumapit sa babaeng may mukhang pagod, ihahatid kita pauwi. Ihahatid kita pauwi. Si Chris Wu ay talagang nakikiramay sa babaeng kaklase na ito, noong panahon ng kolehiyo siya ay isang inosenteng dalaga, masaya, gustong sumuporta at sumigaw para sa kanya sa basketball court, minsang nahihiya pang ibigay sa kanya ang ilang bote ng mineral water. Ngunit ang buhay ngayon ay nagdulot sa kanya ng kalungkutan, ang kanyang mukha ay mapatla, ang kanyang kalagayan ay hindi maganda, at sa buong pagtitipon ay napakakaunti ang kanyang sinasabi. Sa mga sandaling ito, si Chris Wu ay nagparada ng sasakyan sa tabi ng kalsada, inanyayahan siyang sumakay, na agad na nagdulot sa kanya ng pasasalamat na hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa gabing ito, hindi siya gaanong pinansin ng mga tao, at ngayon ay nahihiya na parang hindi siya sanay na tingnan ng ibang mga kaklase. Sa kabila nito, si Vandar ay nagulat nang makita si Chris Wu na nagmaneho, at pagkatapos ay naging malamig ang kanyang ugali. Sa kabuuan, ang reaksyon ng lahat ay hindi pareho, may mga nagdududa ngunit walang makapagpaliwanag, mayroon ding mga nagulat at komplikado. Lahat ng tao ay tila hindi sinasadyang tumingin kay Leoning, ang sitwasyon sa harapan at ang mga salitang sinabi niya kanina ay ganap na magkaiba. Sa sandaling ito, naramdaman ni Leoning na ang kanyang mukha ay nag-aapoy, parang siya ay tinampal ng masigla. Maraming tao na dati ay mapagpatawad at nagtuturo, kay Chris Wu ay labis na nahihiya, gustong magsalita, ngunit hindi alam kung paano simulan.
Marami rin ang nalugmok sa pag-iisip o galit, lalo na ang mga taong dati ay nakasalo ng mesa at nag-inuman kasama si Chris Wu, lahat sila ay parang nakilala ang tunay na mukha ni Liuning. Sa pagkakataong ito, may dalawang tao pang dumating, bumukas ng pinto ng sasakyan at umupo, sila ay mga kaibigan na labis na malapit kay Chris Wu. Unti-unting umalis ang Mercedes-Benz kasama ang ilang tao, habang marami sa mga tao ay hindi pa rin nakakabawi. Ang katawan ni Liuning ay nanatiling matigas, sa harap ng mga kakaibang tingin ng lahat, siya ay nakaramdam na parang may tinik sa kanyang likod. Sa sandaling ito, sa malalayong bahagi ng universo, sa International Space Station, ang mga astronaut ay may seryosong anyo, ang kanilang mga nerbiyos ay laging nasa estado ng tensyon, maaaring sabihing labis na nag-aalala. Sa loob ng yelo at dilim ng universo, siyam na higanteng bangkay ng dragon ay tila nakatagal sa panahon, ang malalaking kadena ng bakal ay nakabuhol sa kalangitan, lahat ay nakatutok sa malaking kabaong na gawa sa tanso, na nagdudulot ng pakiramdam ng walang katapusang kalungkutan at kawalang hanggan. Sa ilalim ng lupa, sa silid ng pulong, nagkasundo ang lahat sa estratehiya, kung sakaling may malaking pangyayari na mangyari, agad nilang sisirain ang siyam na bangkay ng dragon at ang misteryosong kabaong na gawa sa tanso. Ngunit walang sino man ang umaasang mangyayari ang ganitong bagay. Ang siyam na dragon na humahatak sa kabaong, mula sa malalim na sulok ng madilim at nag-iisang universo, ay may napakalaking halaga at kahulugan, mahirap itong sukatin. Bigla, sa loob ng control room ng International Space Station, nakatanggap sila ng isang misteryosong signal, hindi katulad ng karaniwang alon. Ang layunin ay malapit na, ito ay ang siyam na bangkay ng dragon na humahatak sa malaking kabaong na gawa sa tanso, may misteryosong alon na nagmumula sa sinaunang disenyo. Mahirap ID code. Ang signal ay naipadala pabalik sa lupa sa pamamagitan ng pagsasali ng mga ultra-advanced na computer, ngunit hindi pa rin nila mahanap ang anumang pahiwatig. Ang sinaunang disenyo sa malaking kabaong na gawa sa tanso ay natakpan na ng kalawang ng tanso, mahirap makita ng buo. Matapos ang paunang pagsusuri, ang inukit na disenyo ng tanso ay may kaugnayan sa mga sinaunang alamat ng China. Ang mga institusyon ng pananaliksik mula sa iba't ibang bansa ay nagbigay ng isang conclusion. Ang inukit na disenyo ng mga hayop sa malaking kabaong na gawa sa tanso ay katulad ng mga sinaunang halimaw sa talaan ng Shanghai Jing, China. Ang anyo ng tauhan sa disenyo ay tila totoo at hindi totoo, napaka-misteryoso. Hindi alintana ang misteryosong pinagmulan ng inukit na disenyo ng tanso, ang misteryosong signal na ito ay hindi maipaliwanag, sa katunayan, walang anumang pahiwatig. Ang lumang paaralan ay hindi nagbago ng marami kumpara sa dati, ang tanging pagbabago ay ang mga tao na dumarating at umaalis, na nag-iiwan ng isang hindi malilimutang alaala sa kanilang kabataan. Sa ilalim ng mga puno, sa damuhan sa tabi, may ilang mga estudyanteng tahimik na nagbabasa ng libro, napakatahimik, ang grupo ni na Chris ay tila bumalik sa nakaraan, iniiwan ang 3 taon ng matapang at masiglang pakikibaka. Matapos ang pagtatapos, ang lahat ay abala sa kanilang mga pangarap at buhay, maraming tao ang umalis sa lungsod na ito, maliban sa ilang tao, kasama na si Chris. Ang iba ay halos unang beses na bumalik sa kanilang lumang paaralan. Hindi kalayuan ay isang maliit na lawa na may mga alon, ang tanawin ay nananatiling pareho, malinaw pa rin ang mga alaala ng saya at lungkot, at ang pagkabagot ng mga nakaraang taon, o ang tanawin ng isang figura na may hawak na gitara na umaawit ng mga awit ng paaralan. Maraming taon na ang lumipas, ngunit sa tuwing tumutunog ang melodya, ito ay nagdudulot ng alaala ng mga inosenteng araw, ang banayad na kalungkutan na nagiging sanhi ng pagkasenti at tamis, madaling makaimpluwensya sa kaluluwa ng tao. Ang mga taon ay nag-iiwan ng kaunting mapait na lasa, ngunit hindi alam kung makikita pa ang figurang iyon na may hawak na gitara na umaawit, mahirap makahanap ng balita tungkol sa kanila matapos ang pagtatapos. Narinig ko mula sa mga kaibigan, ang malungkot na maestro na may hawak na gitara ay nasa isang bar sa ibang lungsod, at sa mga nakaraang taon ay puno ng kalungkutan. Naalala mo ba ang magandang moy-moy na mahaba ang mga binti, maraming talento sa banda ng paaralan, napakaganda at dalisay, may nagsabi na siya ay naglilingkod ng alak sa isang nightclub. Ang lahat ay maaari lamang humikbi. Matapos ang pagtatapos, maraming tao ang tinamaan ng katotohanan ng buhay. Ang buhay ay minsang napakahirap na nagdudulot ng pakiramdam ng hirap at kalabuan.
Matapos ang maikling katahimikan, muling nagpatuloy ang lahat. Sa oras na ito, Liuning ay lumapit kay Chris. Siya ay nakasuot ng isang puti at asul na damit na may pinaghalong puting seda na nagpapakita ng kanyang mga hita, lalong nagbigay diin sa kanyang mapuputing mga binti, kaakit-akit. Siya ay may suot na itim na sinturon na nagpapaganda sa kanyang baywang, mahahabang buhok na lumilipad, at malaki at bilog na dibdib. Ang mga kurba ng kanyang katawan ay talagang kaakit-akit. Maganda ang kanyang mukha, ang balat ay puti tulad ng nyebe, ang kanyang mga mata ay may pang-akit na sulyap, ang buong pagkatao ni Liuning ay naglalabas ng isang natatanging aura. May sasakyan ka, bakit hindi mo ako sinabihan kahapon? Wala akong pagkakataon na magsalita. Ngayon, imbitahan mo ba akong sumakay sa iyong sasakyan? Siyempre, dito ako ng buong puso na iniimbitahan si Guille. Sa puntong ito, parehong ngumiti ang dalawa. Biglang binanggit ni Liuning ang nangyari kahapon, ngunit siya ay maingat na umiwas, at hindi nagbigay ng maraming paliwanag tungkol sa nangyari kahapon, at hindi rin siya nagpakumbaba upang paikliin ang kanilang relasyon. Matapos ang mga ito, siya ay ngumiti at umalis. Si Liuning ay isang matalinong babae, alam niyang ang labis na pagsisikap ay hindi maganda, tila ito ay hindi totoo, mas mabuti pang maging natural at tuwid sa kanyang mungkahi. Ang ganitong natural at mahiwagang pagbabago ay naganap din sa ilang mga kaklase. Lumabas mula sa lumang paaralan at malapit na sa tanghali, ang lahat ay nasa daan patungo sa isang kainan, ang Dangalama Tokpo. Inimbitahan ni Vincent si Chris na umupo sa kanilang mesa, si Chris ay ngumiti lamang at nag-imbita ng ilang baso ng alak, patuloy na umiinom kasama ang mga kaibigan mula kahapon. Chris, ang mga sinabi kahapon ay mga salita ng alak, hindi ko iyon sinasabi, huwag mong isiping masyado. Inimbitahan kita ng isang baso, uminom muna tayo at pagkatapos ay mag-usap. Ang nagsasalita ay ang taong may kasintahan na isang mataas na manager ng isang bangko, kahapon ay nagpakita ng anyo ng isang tao na mayabang, ngunit ngayon ay nagpakumbaba at nagbigay ng paliwanag tungkol sa nangyari kahapon. At ang babaeng kaklase na ang asawa ay na-promote bilang Deputy General Manager ng isang kumpanya, ay nagbago rin ang kanyang saloobin kumpara kahapon, naging magalang kay Chris. Halika, halika, lahat tayo ay magtaas ng baso. Kumpara sa kahapon, ang mesa ni Chris ngayon ay tila mas masaya, ang lahat ay patuloy na nagbabanggaan ng baso, paminsan-minsan may mga tao mula sa ibang mesa na lumapit upang mag-toast. At si Chris ay natural na hindi makatanggi, patuloy na nagbabanggaan ng baso, lalo na sa mga tao sa mesa ni Vincent, umiinom ng isang baso mula sa bawat isa. Si Vander ay napakakalmado, kahit nakahapon siya ay nahihiya, ngunit ngayon ay hindi nag-aalala, walang nakitang kakaibang saloobin, tila walang nangyaring hindi kanais-nais. Mga kaibigan, kagabi tumanggap ako ng tawag mula sa kabila ng karagatan. Ang nagsasalita ay si Chua, isang napakamahinhin na binata, ang lahat ay nag-iisip na ang kanyang pamilya ay may mataas na katayuan, at hindi ito isang lihim sa mga kaklase. Kahapon, si Vincent ay naghihintay sa High Thung Minuetan para sa kanya. Lahat ay tumigil, tumingin kay Chua, anuman ang panahon, siya ay laging nagpapakita ng kabaitan, at hindi kailanman nagbigay ng pakiramdam ng kayabangan. Nagbigay si Chua ng balita na sa kabila ng karagatan ay may 3 kaklase na nag-aral sa ibang bansa na bumalik, na agad na nagpasimula ng masiglang talakayan sa mga kaklase dito. Matapos ang pagtatapos, tayo ay nagkalat sa lahat ng dako, bawat isa ay may kanya-kanyang buhay, ang makasama muli ay hindi madali. Hindi alintana kung ito ay ngayon, o kapag tayo ay naging mga magulang, hindi natin alam kung ilang taon na ang lumipas. Ang 3 kaklase na nag-aral sa ibang bansa ay bumalik, mayroon akong mungkahi, pahabain ang oras ng pagtitipon na ito. Tuldok Kudli. Si Chris ay umuwi mula sa biyahe, nagbuhos ng isang tasa ng banayad na berdeng tsaa, tahimik na tumingin sa puno ng enjidong sa labas ng bintana, naaalala niya ang ilang mga lumang kwento. Ang taong ito ay minsang umalis, naglakbay palayo, unti-unting nawala sa dulo ng daan, tulad ng dahon ng enjidong na dahan-daang nahuhulog. Tina, ang pangalang ito ay matagal nang nawala sa alaala ni Chris. Nang kolehiyo, si Tina ay umalis patungong kabila ng karagatan upang mag-aral. Sa mga unang buwan ang kanilang komunikasyon ay napakasiksik, ngunit habang lumilipas ang panahon, ang mga email at tawag ay unti-unting nabawasan, sa huli ay tuluyan ng naputol ang ugnayan. Mas mabuting sabihin na nawala ang isa kaysa sasabihin na nagmimiti pa. Isang kaibigan na hindi pinahalagahan ng pag-ibig ay umabot din sa inaasahang wakas.
Ngayon, mula kay Chua, nalaman ni Chris na si Tina ay malapit nang bumalik sa bansa. Nang marinig ang pangalang ito, siya ay tila may kaunting pakiramdam ng pagkakaibang, bigla niyang naisip, mahigit 2 taon na ang nakalipas. Ang oras ng pagtitipon ay pinalawig, nagpunta sa Taishan para maglibang, lahat ng gastos ay sasagutin ng grupo ni na Vincent at Chua. Para sa mga karaniwang tao, ito ay maaaring ituring na luho, ngunit para sa kanila, ito ay hindi gaanong mahalaga. 3 araw pagkatapos, si Chris ay muling nakita ang pamilyar na figura sa paanan ng Taishan. 3 taon na ang lumipas, si Tina ay nananatiling kaakit-akit at maganda, walang masyadong pagbabago. Siya ay may taas na 1.75 na metro, may suot na sunglasses, ang mahabang itim na buhok ay sumasabay sa hangin, napaka-eleganteng. Siya ay nakabihis ng magaan, simpleng kasuotan, may suot na shorts hanggang tuhod, ang kanyang mga binti ay maganda at mapuputi, mahahaba at kaakit-akit, may suot na t-shirt na may print ng karakter mula sa isang palabas. Si Tina ay walang duda na napakaganda, ang kanyang balat ay makinis at puti tulad ng nyebe, ang kanyang mga mata ay malalaki, ang kanyang mga pilikmata ay mahahaba, tila puno ng buhay, hindi mayabang ngunit tiyak sa sarili. Siya ay natural na nakikipag-usap sa kanyang mga kaklase, naging sentro ng atensyon, ngunit nagbigay pa rin ng pakiramdam ng pagiging malapit. Sa tabi ni Tina ay isang binatang may mataas na katawan, ayon sa pagpapakilala ay ang kanyang kaklase mula sa Amerika, kabaligtaran ng mahinahon na mukha ng isang tao mula sa silangan, siya ay may tipikal na mukha ng kanluranin, mataas ang ilong, malalim na asul na mga mata, at bahagyang kulot na ginto, ayon sa pamantayan ng kagandahan ng kanluran, siya ay napakagwapo. Kamusta sa lahat? Ako si Kate, tungkol sa Taishan, umaasa, sa wakas ay, makikita. Ang binatang ito mula sa Amerika na si Kate, kahit na ang kanyang wika ay hindi masyadong maganda, ngunit sapat na upang ipahayag ang kanyang nais sabihin. Ngunit ang 2 dating kaklase na bumalik mula sa pag-aaral sa ibang bansa ay napapaligiran din ng masigasig na tao, tinatanong tungkol sa kanilang buhay at sitwasyon sa pag-aaral sa kabila ng karagatan. Matapos ang 3 taon, muling nakita ni Chris si Tina, nagbago ang espasyo, at tila ang oras ay may galaw. Pareho silang nayanig ngunit hindi natatakot, magalang na nagtanong sa isa't isa, hindi dahil sa matagal na pagkakalayo kundi dahil sa tahimik na pagkikita, na tila malamig na tubig, kahit may kaunting amoy ng pagkamahinhin. Hindi na kailangan ng maraming salita, isang banayad na pagkikita, may mga bagay na hindi na kailangang sabihin, at ang hindi pagsasabi ay isang uri ng resulta. Kabanata 6, Fong Tianchi Tia, Isa, Fong Tianchi Dia, ang lugar ng pagsamba sa langit ng mga hari noong sinaunang panahon sa tuktok ng Taishan. Sa loob ng universo, tanging ang pag-iisa at kadiliman ang naroroon, ang 9 na higanteng katawan ng dragon ay nakalaylay sa kalangitan, ang lakas ng isang dambuhalang kabaong na tanso, tila nakikibahagi sa pag-iral ng 10,000 taon kasama ang universo ng Honghong. Ilang araw na ang lumipas, wala pa ring paraan upang isalin ang disenyo ng tanso na ipinadala ng misteryosong signal, at wala ring paraan upang ma-retrieve ito, upang maibalik sa daigdig para sa pag-aaral. Gumagalaw na, lumihis mula sa orbit, unti-unting bumababa. Sa mga sandaling ito, sa loob ng International Space Station, ang ilang mga elite na astronaut, ang kanilang mga mata ay mabilis na sumikip, ang jiulong ay humihila ng kabaong, lumihis mula sa orbit at unti-unting bumababa. Ang Taishan, kahanga-hanga at nakabibighaning, ang lakas ay tila nakatayo sa itaas ng Wuyo, tinawag na unang bundok ng mundo. Mula pa noong sinaunang panahon, ang Taishan ay simbolo ng kabanalan. Sa pinakalabas na bahagi ng silangang Zhongyuan, mayroong Wanghe at Wenhe na umiikot sa paligid nito. Noong sinaunang panahon, sinasabi ng mga tao na ito ang unang lupa na nagbigay buhay sa lahat ng bagay. Sun Macdai Vuchi, S. Maxi Vuchi, 2. Ang bundok na walang kapantay, ang kasaysayan na walang kapantay. Ang Taishan ay napakalawak at kahanga-hanga, mayaman sa kasaysayan, maaaring pag-aralan ang panahon ng San Juan Wudi, at maaaring lapitan ang lupa ng mga Diyos. Tiangao Bukekap, Vu Taishan Thung Lap Fong Tian Nhi Taichi, KY Ken Thn Linda. 3. Ang langit ay mataas at hindi maabot, sa tuktok ng Taishan ay nagtatayo ng Fong Tian upang sumamba, umaasang malapit sa mga Diyos. Si Qin Shi Huang ay nagwagi sa buong mundo, si Han Wudi ay may pambihirang talino, pareho ng isang beses o dalawa sa Taishan ay nagsagawa ng malaking seremonya ng pagsamba sa langit, Fong Tian Dai Din.
Bago pa man iyon, mas maaga sa sinaunang panahon, mayroong 72 mga emperador na nagsagawa ng Fongtian sa Taishan. Ang mga sinaunang aklat na Tintian, Quanti, Fongtian Tin, ay nagtatala, Tikvi Haai Ti Fongtian, Taishan, Fokhai Fong Taishan, THN na ng Fong Taishan, Haang de Fong Taishan, Niu Fong Taishan, Bu Fong Tin sa Taishan. Ang angka ng Tikvi Hawaii ay nagfongtian sa Taishan, si Fokhai ay nagfongtian sa Taishan, si THN Nanang ay nagfongtian sa Taishan, si Haangde ay nagfongtian sa Taishan, si Niu ay nagfongtian sa Taishan, si Vo ay nagfongtian sa Taishan. Sa sinaunang panahon, ang mga banal na hari at mga sinaunang emperador ay hindi naiiba, lahat ay pumili ng Fongtian, dito, na nagdulot sa Taishan na mapuno ng mga ulap ng misteryo, naglalabas ng walang katapusang aura ng kabanalan. Sa panahon ng Spring and Autumn, si Confucius ay bumisita sa Taishan, naghahanap ng mga labi ng Fongtian Diel, ng